Araw-araw na pagbasa ng Biblia Araw 240. Lumang Tipan, 2 Chronicles 31, 2-21, 2 Chronicles 32, 2 Chronicles 33:1-20. Itinalaga ni Ezekias ang mga pari sa kanilang mga pangkat at ang mga Levita at isinaayos ayon sa kanilang mga pangkat, itinalaga ang bawat isa sa kani-kanyang gawain, ang mga pari at mga Levita. Itinalaga niya sila upang ihanda ang mga handog na susunugin at mga handog para sa pangkapayapaan, upang maglingkod, upang magbigay pasasalamat, at upang magpuri sa mga tarangkahan ng templo ni Yahweh. Itinalaga rin niya ang ibabahagi ng hari para sa handog na susunugin mula sa kanyang sariling ari-arian, ito ay, para sa umaga at sa gabing handog na susunugin, at ang mga handog na susunugin para sa araw ng mga pamamahinga, sa mga bagong buwan, at sa mga nakatakdang pista, ayon sa nakasulat sa kautusan ni Yahweh. Bukod dito, inutusan niya ang mga taong nakatira sa Jerusalem na ibigay ang mga nakalaan para sa mga pari at sa mga Levita, upang mapag-ukulan nila ng panahon ang kanilang pagsunod sa kautusan ni Yahweh. Nang mailabas ang kautusan, nagbigay agad ng masagana ang mga Israelita ng unang bunga ng butil, bagong alak, langis, pulot, at lahat ng mula sa kanilang inani sa mga bukirin, at masagana rin nilang dinala ang 10 bahagi ng lahat ng bagay. Nagdala rin ang mga tao ng Israel at Juda na naninirahan sa lungsod ng Juda ng 10 bahagi ng bakahan, kawan ng tupa, at ang 10 bahagi ng mga bagay na nailaan kay Yahweh na kanilang Diyos, at inilatag ang mga ito sa maraming banten. Inumpisahan nilang ailatag ang mga banten noong 3 buwan at natapos nila sa 7 buwan. Nang pumunta si Ezekias at ang mga namumuno at nakita ang napakaraming banten, pinagpala nila si Yahweh at ang mga taga-Israel. At tinanong ni Ezekias ang mga pari at ang mga Levite tungkol sa mga napakaraming banten. Sinagot siya ni Azarias, ang pinakapunong pari sa tahanan ni Zadek, at sinabing, nang magsimulang magdala ng mga handog sa tahanan ni Yahweh ang mga tao, nakakain kami ng higit sa sapat at marami pang natira, sapagkat pinagpala ni Yahweh ang kanyang mga tao. At malaking bilang pa rin ang naiwan sa mga ito. Pagkatapos, nag-utos si Ezekias na maghanda ng silid-imbakan sa tahanan ni Yahweh, at inihanda ang mga ito. At tapat silang nagdadala ng mga handog, ng ikapo at ng lahat ng bagay na para kay Yahweh. Si Conanias, na isang Levita, ang tagapangasiwa sa mga ito, at si Simi na kanyang kapatid ang pumapangalawa sa kanya. Sina Jehiel, Azazias, Nahat, Asael, Jerimo, Jozabad, Eliel, Ismakias, Mahat, at Benayas ang mga tagapangasiwa sa ilalim ng pamamahala ni Conanias at si Simei na kanyang kapatid, sa pamamagitan ng pagtalaga ni Ezekias, na hari at si Azarias, na tagapangasiwa sa tahanan ng Diyos. At si Korah na anak ni Imna na Levita, na bantay sa silangang tarangkahan, ang namamahala sa mga kusang kaloob na handog sa Diyos, at siya ang namamahala sa pamamahagi ng mga handog kay Yahweh at ng mga handog na inilaan kay Yahweh. Sa ilalim ng kanyang pamamahala ay sina Eden, Minyamin, Jeshua, Semaya, Amarias, Amarias at si Sekanias sa mga lungsod ng mga pari. Sila ang nasa takdang katungkulan upang maibigay ang handog na ito sa kanilang mga kapatid sa bawat pangkat, sa mahalaga at hindi mahalaga. Nagbigay din sila sa mga lalaking may 3 gulang at pataas na kabilang sa talaan ng mga angkan, ang lahat ng pumasok sa tahanan ni Yahweh, ayon sa nakatakda araw-araw, upang gawin ang kanilang tungkulin sa bawat pangkat. Nagbigay din sila sa mga kabilang sa mga talaan ng angkan ng kanilang mga ninuno, at sa mga Levitang 20 at pataas ang gulang, bawat pangkat ay nabigyan ng kani-kanilang tungkulin. Nagbigay sila sa mga kabilang sa talaan ng angkan, kasama ang kanilang mga maliliit na anak, ang kanilang mga asawa, kanilang mga anak na lalaki at mga anak na babae, sa lahat ng kabuuan ng mga tao, sapagkat inilaan nila ang kanilang mga sarili kay Yahweh upang maging banal para sa kanilang tungkulin na ipinagkatiwala sa kanila. Ang mga pari na kaapo-apuhan ni Aaron, na nakatira sa mga bukirin sa mga nayon na kabahagi ng kanilang mga lungsod, o sa bawat lungsod,
doon ay may pinangalanan na mga kalalakihan na nakatalaga upang magbigay ng bahagi para sa lahat ng mga kalalakihang kasama ng mga pari, at ang lahat nakabilang sa talaan ng angkan na kasama ng mga Levita. Ginawa ni Ezekias ang mga ito sa buong Juda. Ginawa niya kung ano ang mabuti, tama, at tapat sa harapan ni Yahweh na kanyang Diyos. Sa bawat proyekto na kanyang sinimulan sa paglilingkod sa tahanan ng Diyos, sa batas, at sa mga kautusan, upang hanapin ang kanyang Diyos, ginawa niya ito ng buong puso, at nagtagumpay siya. Pagkatapos ng mga bagay na ito at ang mga gawaing ito na nagpapakita ng katapatan, si Sennacherib, ang hari ng Assyria, ay dumating at pumasok sa Juda. Nagkampo siya upang lusubin ang mga matitibay na lungsod, na binalak niyang sakupin. Nang makita ni Ezekias na dumating si Sennacherib at nilalayo na labanan ang Jerusalem, sumangguni siya sa kanyang mga pinuno at sa kanyang mga makapangyarihang tauhan upang harangan ang tubig ng mga bukal na nasa labas ng lungsod. Tinulungan nila siyang gawin ito. Kaya maraming tao ang nagtipon-tipon at hinaranggan ang lahat ng mga bukal at ang sapa na dumadaloy sa kalagitnaan ng lupain. Sinabi nila, bakit paririto ang mga hari ng Assyria at makakasumpong ng maraming tubig? Nagkaroon si Ezekias ng lakas ng loob at itinayo ang lahat ng mga pader na nasira, pinataas niya ang mga ito hanggang sa mga tore, gayon din ang iba pang mga pader na nasa labas. Pinatibay din niya ang Milo sa lungsod ni David, at gumawa siya ng maraming bilang ng mga sandata at mga kalasag. Naglagay siya ng mga pinunong kawal na mangangasiwa sa mga tao. Tinipon niya silang sama-sama sa kanyang harapan sa malawak na lugar sa tarangkahan ng lungsod at pinalakas niya ang kanilang kalooban. Sinabi niya, magpakalakas at magpakatapang kayo. Huwag kayong matakot o panghinaan ng loob dahil sa hari ng Assyria at sa lahat ng mga hukbo na kasama niya, sapagkat kasama natin ang mas malakas kaysa sa mga kasama niya. Kawal lamang sa laman ng mga kasama niya, ngunit kasama natin si Yahweh, na ating Diyos, upang tulungan tayo, at upang makipaglaban para sa atin. At pinalakas nila ang loob ng bawat isa ayon sa sinalita ni Ezekias, na hari ng Juda. Pagkatapos nito, si Sennacherib, na hari ng Assyria ay nagpadala ng kanyang mga lingkod sa Jerusalem. Ngayon siya ay nasa harap na ng Lakis at ang lahat ng kanyang mga kawal ay kasama niya, para kay Ezekias, na hari ng Juda, at sa lahat ng taga-Juda na nasa Jerusalem. Sinabi niya, ito ang sinabi ni Sennacherib, na hari ng Assyria, sa ano kayo umaasa upang mapagtiisan ninyo ang isang nakaambang paglusob sa Jerusalem? Hindi ba nililinlang kayo ni Ezekias, upang mamatay kayo sa pamamagitan ng pagkagutom at pagkauhaw, nang sinabi niya sa inyo, ililigtas tayo ni Yahweh mula sa kamay ng hari ng Assyria? Hindi ba ito rin ang Ezekias na nag-alis sa kanyang mga dambana at sa kanyang mga altar, at inutusan ang Juda at Jerusalem, sa isang altar kayo sasamba at dito ninyo susunugin ang inyong mga alay? Hindi ba ninyo alam kung ano ang ginawa ko at ng aking mga ninuno sa lahat ng mga lahi ng ibang mga lupain? Nailigtas ba ng mga Diyos ng mga ibang mga lahi sa anumang paraan ang kanilang lupain mula sa aking kapangyarihan? Sa lahat ng mga Diyos ng mga bansang iyon na lubusang sinira ng aking mga ninuno, mayroon bang Diyos na may kakayahang iligatas ang kanyang bayan mula sa aking mga kamay? Bakit kayo may iligtas ng inyong Diyos mula sa aking kapangyarihan? Ngayon huwag ninyong hayaan na linlangin o hikayatin kayo ni Ezekias sa paraang ito. Huwag kayong maniwala sa kanya, sapagkat wala Diyos ng anumang bansa o kaharian ang nakapagligtas ng kanyang bayan mula sa aking mga kamay, o mula sa kamay ng aking mga ninuno. Gaano pa kaya kayo ililigtas ng ang inyong Diyos mula sa aking kamay? Nagsalita pa ang mga alipin ni Sennacherib ng mas marami laban kay Yahweh na Diyos at sa lingkod niyang si Ezekias. Sumulat din si Sennacherib ng liham upang kutsain si Yahweh, ang Diyos ng Israel, at upang magsalita ng laban sa kanya. Sinabi niya, gaya ng mga Diyos ng mga tao sa mga lupain na hindi nailigtas ang kanilang mga tao sa aking mga kamay, gayon din ang Diyos ni Ezekias na hindi kayang iligtas ang kanyang mga tao sa aking mga kamay. Sumigaw sila ng malakas gamit ang salita ng mga Hudyo sa mga taga-Jerusalem na nasa pader,
upang takutin at guluhin sila, nang sa gayon, masakop nila ang lungsod. Nagsalita sila sa Diyos ng Jerusalem gaya ng pagsasalita nila sa Diyos ng ibang mga tao sa lupa, na gawa lamang ng kamay ng tao. Si Haring Ezekias at si Propetang Isaias na anak ni Amos ay nanalangin dahil sa mga pangyayaring ito at nagmakaawa sa langit. Nagsugo si Yahweh ng isang anghel, na pumatay sa mga mandirigma, sa mga pinuno ng kawal, at sa mga pinuno ng hari sa kampo. Kaya kaiyahiyang bumalik si Haring Sennacherib sa kanyang sariling lupain. Nang pumunta siya sa tahanan ng kanyang Diyos, pinatay siya ng ilan sa kanyang sariling anak gamit ang espada. Sa ganitong paraan, iniligtas ni Yahweh si Ezekias at ang mga naninirahan sa Jerusalem mula sa kamay ni Sennacherib, ang hari ng Assyria, at mula sa lahat ng kamay ng iba, at pinatnubayan sila sa lahat ng paraan. Maraming nagdala ng kaloob kay Yahweh sa Jerusalem, at mga mahahalagang bagay kay Ezekias, ang hari ng Juda, kaya naging tanyag siya sa paningin ng lahat ng bansa mula sa panahong iyon at sa sumunod pang mga panahon. Sa mga panahong iyon nagkasakit si Ezekias na halos malapit na niyang ikamete. Kaya nanalangin siya kay Yahweh, na nagsalita sa kanya na nagbigay ng tanda sa kanya na siya ay gagaling. Ngunit hindi tumano ng utang na loob si Ezekias kay Yahweh sa tulong na ibinigay sa kanya, sapagkat nagmalaki ang kanyang puso. Kaya dumating ang galit sa kanya, sa Juda at sa Jerusalem. Gayunman, sa bandang huli nagpakumbaba siya sa pagmamataas ng kanyang puso, siya at kasama ang mga mamamayan ng Jerusalem, kaya hindi dumating ang galit ni Yahweh sa kanila sa panahon ng paghahari ni Ezekias. Nagkaroon ng maraming kayamanan at karangalan si Ezekias. Nagpagawa siya para sa kanya ng silid-imbakan para sa mga pilak, ginto, mamahaling mga bato at para sa mga pampalasa, at para din sa mga kalasag at para sa lahat ng uri ng mamahaling bagay. Mayroon din siyang mga bahay-imbakan para sa mga inaning butil, bagong alak, at langis, at kwadra para sa lahat ng uri ng mga hayop. Mayroon din siyang mga kawan sa kanilang kural. Bukod pa rito, nagpatayo siya para sa kanyang sarili ng mga lungsod at nagkaroon siya ng napakaraming mga tupa at mga kawan, sapagkat binigyan siya ng Diyos ng napakaraming kayamanan. Si Ezekias din na ito ang nagpatigil sa bukal ng tubig sa itaas ng Gihon, at pinaagos ito pababa patungo sa gilid ng kanlurang bahagi ng lungsod ni David. Nagtagumpay si Ezekias sa lahat ng kanyang gawain. Gayunpaman, tungkol sa mga sugo ng mga prinsipe ng Babylonia na pinapunta sa kanya upang magtanong tungkol sa mga kamanghamanghang nangyari sa lupain, hinayaan siya ng Diyos, upang subukin siya, at upang alamin ang lahat ng nasa kanyang puso. Sa iba pang mga bagay tungkol kay Ezekias, kabilang ang kanyang mga gawa na nagpapakita ng katapatan, makikita ninyo na nakasulat ang mga ito sa pangitain ni Propeta Isaias na anak ni Amos, at sa aklat ng mga hari ng Juda at Israel. Namatay si Ezekias gaya ng kanyang mga ninuno, at inilibing siya sa burol ng libingan ng mga kaapo-apuhan ni David. Sa kanyang burol pinarangalan siya ng lahat ng mga taga-Juda at lahat ng mga naninirahan sa Jerusalem. Pumalit sa kanya bilang hari ang kanyang anak na lalaki na si Manases. 12 taong gulang si Manases nang nagsimula siyang maghari, naghari siya ng 55 taon sa Jerusalem. Ginawa niya kung ano ang masama sa paningin ni Yahweh, tulad ng mga kasuklam-suklam na ginawa ng mga tao na pinalayas ni Yahweh bago dumating ang mga mamamayan ng Israel. Sapagkat itinayo niyang muli ang dambana na giniba ni Ezekias, na kanyang ama, nagpagawa siya ng altar para kay Baal, at nagtayo siya ng imahe ni Asherah, at lumuhad siya upang sambahin ang lahat ng mga bituin sa langit. Nagtayo si Manases ng mga altar ng mga pagano sa tahanan ni Yahweh, bagaman iniutos ni Yahweh na, dito sa Jerusalem sasambahin ang aking pangalan magpakailanman. Nagtayo siya ng mga altar para sa lahat ng bituin sa langit sa 2 patio sa tahanan ni Yahweh. Inihandog niya ang kanyang mga anak bilang mga handog na susunugin sa lambak ng Ben Hinnom. Nagsagawa siya ng panghuhula, pangkukulam at salamangka, at sumangguni sa mga nakikipag-usap sa mga patay at sa mga nakikipag-usap sa espiritu. Marami siyang isinasagawang masasama sa paningin ni Yahweh, at ginalit niya ang Diyos.
Ang inukit na imahe ni Asherah na kanyang pinagawa, inilagay niya ito sa tahanan ng Diyos. Ang tahanang ito ang tinutukoy ng Diyos kay David at sa kanyang anak na si Solomon. Sinabi niya, sa bahay na ito at sa Jerusalem, na aking pinili mula sa lahat ng mga tribo ng Israel, dito sasambahin ang aking pangalan magpakailanman. Hindi ko palalayasin ang mga Israelita kailanman sa lupain na aking ibinigay sa kanilang mga ninuno, kung maingat lamang nilang susundin ang lahat ng iniutos ko sa kanila, susundin ang lahat ng mga batas, kautusan, at alituntunin na ibinigay ko sa kanila sa pamamagitan ni Moises. Pinamunuan ni Manases ang mga taga-Juda at ang mga nakatira sa Jerusalem na gumawa ng mas asama ng higit pa sa ginawa ng mga bansang pinuksa ni Yahweh bago dumating ang mga mamamayan ng Israel. Nakipag-usap si Yahweh kay Manases at sa kanyang mga tao, ngunit hindi nila pinakinggan. Kaya ipinasalakay sila ni Yahweh sa pinuno ng hukbo ng hari ng Assyria, na bumihag kay Manases ng nakakadena, at nilagyan ng tanikala ang kanyang mga paa, at dinala siya sa Babylonia. Nang nagdurusa si Manases, nagmakaawa siya kay Yahweh, na kanyang Diyos at labis siyang nagpakumbaba sa Diyos ng kanyang mga ninuno. Nanalangin siya sa kanya, at nagmakaawa siya sa Diyos, at dininig ng Diyos ang kanyang pagmamakaawa at dinala siya pabalik sa Jerusalem, sa kanyang pagiging hari. At napagtanto ni Manases na Diyos si Yahweh. Pagkatapos nito, gumawa si Manases ng panlabas na pader sa lungsod ni David, sa kanlurang bahagi ng Gihon, sa Lambak, hanggang sa pasukan na tinatawag na Isdang Tarangkahan. Pinalibutan niya ang burol ng Ophel ng mga napakataas na pader. Naglagay siya ng mga matatapang na pinuno ng kawal sa lahat ng mga pinagtibay na lungsod ng Juda. Inalis niya ang mga Diyos ng mga dayuhan, inalis niya ang mga Diyos ang mula sa tahanan ni Yahweh at lahat ng altar na itinayo niya sa bundok ng tahanan ni Yahweh at sa Jerusalem, at itinapon ang mga ito palabas ng lungsod. Ipinatayo niyang muli ang altar ni Yahweh at naghandog doon ng mga handog pangkapayapaan at handog ng pasasalamat. Inutusan niya ang Juda na maglingkod kay Yahweh, ang Diyos ng Israel. Gayuman nag-alay pa rin ang mga tao sa dambana, ngunit ang kanilang alay ay kay Yahweh lamang, na kanilang Diyos. Tungkol naman sa iba pang mga bagay ukol kay Manases, ang panalangin niya sa kanyang Diyos, at ang sinabi ng mga propetang nakipag-usap sa kanya sa pangalan ni Yahweh, na Diyos ng Israel, nakasulat ang mga ito sa mga ginawa ng mga hari ng Israel. Gayon din, ang kanyang panalangin at kung paano siya nagmakaawa sa Diyos, lahat ng kanyang kasalanan at paglabag, at ang mga lugar kung saan siya nagtayo ng mga dambana at naglagay ng mga imahe ni Asherah at ng mga inukit na imahe bago siya nagpakumbaba, nakasulat ang mga ito sa kasaysayan ng mga propeta. Namatay si Manases kasama ang kanyang mga ninuno at inilibing siya sa kanyang sariling bahay. Si Aman, na kanyang anak, ang pumalit sa kanya bilang hari. Bagong Tipan, 2 Corinthians 23 minuto pasado alauna, 2 Corinthians 2:1-11. Ako si Pablo na apostol ni Jesu Kristo dahil sa kalooban ng Diyos, at si Timoteo na ating kapatid, para sa iglesia ng Diyos na nasa Korinto at sa lahat ng mga mananampalataya sa buong rehiyon ng Akaya. Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaan mula sa Diyos na ating Ama at ng Panginoong Jesu Kristo. Nawa ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesu Kristo ay mapapurihan. Siya ang Ama ng mga awa at ang Diyos ng lahat ng kaaliwan. Ang Diyos ang nagbibigay ng kaginhawaan sa atin sa lahat ng ating mga pagdurusa, upang mabigyan natin ng kaaliwan ang lahat ng nagdurusa. Makakapagbigay tayo ng aliw sa iba kung paano tayo binigyang aliw ng Diyos. Sapagkat kung paano nananagana ang paghihirap ni Kristo para sa atin, ganoon din nananagana ang kaaliwan na aming nararanasan mula kay Kristo. Ngunit kung kami ay nagdurusa, ito ay para sa inyong kaaliwan at kaligtasan. At kung kami ay naaaliw, ito ay para sa inyong kaaliwan. Ang inyong kaaliwan ay mabisa kung ibabahagi ninyo ng may tiyaga ang mga paghihirap na atin ding naranasan. At ang aming pagtitiwala para sa inyo ay tiyak. Alam namin na habang nakikihati kayo sa paghihirap, nakikihati din kayo sa kaaliwan.
Dahil ayaw namin na hindi ninyo malaman, mga kapatid, ang tungkol sa kaguluhang naranasan namin sa Asya. Kami ay labis na nabigitan ng higit sa aming makakaya, na halos hindi na kami umasang mabuhay pa. Sa katunayan, hinatulan na kami ng kamatayan. Ngunit iyon ay upang hindi kami magtiwala sa aming mga sarili, kundi sa Diyos na bumubuhay sa mga patay. Siya ang nagligtas sa amin sa malagim na kamatayan, at ililigtas niya kaming muli. Inilagay na namin ang aming pagtitiwala sa Kanya na ililigtas niya kaming muli. Gagawin niya ito habang tinutulungan ninyo kami sa pamamagitan ng inyong panalangin. At marami ang magpapasalamat para sa amin para sa pagpapala na ibinigay sa amin sa pamamagitan ng panalangin ng marami. Gagawin niya ito habang tinutulungan ninyo kami sa pamamagitan ng inyong panalangin. At marami ang magpapasalamat para sa amin para sa pagpapala na ibinigay sa amin sa pamamagitan ng panalangin ng marami. Ipinagmamalaki namin ito, ang patoto ng aming budi. Dahil sa malinis na hangarin at katapatan sa Diyos kaya kami namuhay sa mundo. Ginawa namin ito lalong-lalo na sa inyo, at hindi sa karunungan ng mundo, ngunit sa halip sa biyaya ng Diyos. Hindi kami sumulat sa inyo ng anumang bagay na hindi nyo mababasa o maiintindihan. Ako ay nagtitiwala na naintindihan na ninyo kami ng bahagya. At nagtitiwala ako na sa araw ng ating Panginoong Hesus, kami ay inyong ipagmamalaki, katulad ng pagmamalaki namin sa inyo. Dahil nagtitiwala ako tungkol dito, nais kong una kayong puntahan, upang matanggap ninyo ang pakinabang ng dalawang pagbisita. Ipinagmamalaki namin ito, ang patoto ng aming budi. Dahil sa malinis na hangarin at katapatan sa Diyos kaya kami namuhay sa mundo. Ginawa namin ito lalong-lalo na sa inyo, at hindi sa karunungan ng mundo, ngunit sa halip sa biyaya ng Diyos. Hindi kami sumulat sa inyo ng anumang bagay na hindi nyo mababasa o maiintindihan. Ako ay nagtitiwala na naintindihan na ninyo kami ng bahagya. At nagtitiwala ako na sa araw ng ating Panginoong Hesus, kami ay inyong ipagmamalaki, katulad ng pagmamalaki namin sa inyo. Dahil nagtitiwala ako tungkol dito, nais kong una kayong puntahan, upang matanggap ninyo ang pakinabang ng dalawang pagbisita. Balak kong bumisita sa inyo sa pagpunta ko sa Macedonia. Pagkatapos nais kong bumisita muli sa inyo sa aking paglalakbay galing Macedonia at upang matulungan ninyo ako sa pagpunta ko sa Judea. Nang nag-iisip ako ng ganito, nag-aalinlangan ba ako? Binalak ko ba ang mga bagay ayon sa pamantayan ng mga tao, upang masabi ko ang oo, at hindi ng sabay? Ngunit kung paanong ang Diyos ay tapat, hindi natin sasabihin ng sabay ang oo, at hindi. Dahil si Jesu Kristo na anak ng Diyos na ipinahayag namin ni Silvanus at Timoteo sa inyo, ay hindi oo, at hindi. Kundi laging oo. Dahil ang lahat ng mga pangako ng Diyos ay oo sa Kanya. Kaya sa pamamagitan din niya, magsasabi tayo ng Amen sa kaluwalhatian ng Diyos. Ngayon ang Diyos na nagpatibay sa amin at sa inyo kay Kristo, at Kanya tayong sinugo. Nilagay niya ang Kanyang tatak sa atin at ibinigay ang Espiritu sa ating mga puso bilang katiyakan sa kung ano ang ibibigay niya sa atin pagkatapos. Ngayon ang Diyos na nagpatibay sa amin at sa inyo kay Kristo, at Kanya tayong sinugo. Nilagay niya ang Kanyang tatak sa atin at ibinigay ang Espiritu sa ating mga puso bilang katiyakan sa kung ano ang ibibigay niya sa atin pagkatapos. Sa halip, tumawag ako sa Diyos upang maging saksi para sa akin na ang dahilan ng hindi ko pagpunta sa Korinto ay upang matulungan ko kayo. Ito ay hindi dahil sa sinusubukan namin kayong pangunahan kung ano ang dapat sa inyong paniniwala. Sa halip, kami ay gumagawa kasama ninyo para sa inyong kagalakan, habang kayo ay naninindigan sa inyong pananampalataya. Kaya pinasya ko sa aking sarili na huwag na muling pumunta sa inyo ng nakakasakit. Kung nagdulot ako sa inyo ng sakit, sino pa ba ang makapagpapasaya sa akin kundi ang mga nasaktan ko? Sumulat ako gaya ng aking ginawa upang sa aking pagpunta sa inyo ay maaaring hindi na ako masaktan ng mga dapat ay nagbigay ng kagalakan sa akin. Naniniwala ako sa inyo na ang kagalakan na aking nararanasan ay tulad din ng kagalakang mayroon kayo.
Dahil sumulat ako sa inyo ng may matinding kapighatian, at may pusong nagdadalamhati, at maraming pagluha. Ayaw kong magdulot sa inyo ng sakit. Sa halip, nais kong malaman ninyo kung gaano kalalim ang pag-ibig na mayroon ako para sa inyo. Kung sino man ang nagdulot ng sakit, hindi niya lamang ito ginawa sa akin, ngunit sa halip, hindi sa nagiging mahigpit ako, ay sa inyong lahat. Ang parusang ito ng nakararami sa taong iyon ay sapat na. Kaya ngayon, sa halip na parusahan, dapat ninyo siyang patawarin at bigyan ng kaliwan. Gawin ninyo ito upang hindi siya manghina dahil sa labis na kalungkutan. Kaya hinihikayat ko kayo na pagtibayin ninyo ang pag-ibig ninyo para sa kanya sa harapan ng marami. Ito ang dahilan kaya ako sumulat, upang masubok ko at malaman kung masunurin kayo sa lahat ng bagay. Kung pinatawad ninyo ang sinuman, patatawarin ko rin ang taong iyon. Ano man ang aking pinatawad, kung pinatawad ko ang anumang bagay, pinatawad ko ito para sa inyong kapakanan sa harap ni Kristo. Ito ay upang hindi tayo malinlang ni Satanas. Dahil hindi tayo mga mangmang sa kanyang mga balak. Mga kawikaan. Proverbs 21:5-16. Ang mga plano ng masipag ang tanging daan sa kasaganahan, ngunit ang lahat ng kumikilos ng masyadong mabilis ay sasapit lamang sa kahirapan. Ang pagtamo ng kayamanan ng isang sinungaling na dila ay panandali ang singaw at isang patibong na nakamamatay. Ang karahasan ng kasamaan ay tatangayin sila palayo, sapagkat sila ay tumatanggi na gawin kung ano ang patas. Ang paraan ng makasalanang tao ay liko-liko, ngunit ang taong dalisay ay gumagawa ng tama. Mas mabuti pang mamuhay sa sulok ng bubungan kaysa sa bahay na kaati ang palaaway na asawang babae. Ang gana ng masama ay nagmimiti ng labis na kasamaan, ang kanyang kalapitbahay sa kanyang mga mata ay walang nakikitang kabaitan. Kapag ang nangungutya ay naparusahan, ang mangmang ay nagiging matalino, at kapag ang taong marunong ay naturoan, nadadagdagan siya ng kaalaman. Ang isang gumagawa ng tama ay binabantayan ng bahay ng masama, kanyang dinadala ang masama sa kasiraan. Ang isa na hindi din inig ang iyak ng mga mahihirap na tao, kapag siya din ay umiyak, hindi siya maririnig. Ang lihim na regalo ay nagpapahupa ng galit at ang isang tagong regalo ay nag-aalis ng matinding galit. Kapag ang katarungan ay tapos na, nagbibigay ito ng kagalakan sa gumagawa ng tama, ngunit ito ay nagdadala ng takot sa mga masasamang tao. Ang siyang naliligaw sa daan ng pangunawa, ay mamamahinga sa pagpupulong ng mga walang buhay. Ama naming nasa langit, kami ay lumalapit sa iyo na may mga pusong puno ng pasasalamat, na nagbabalik tanaw sa dedikasyon at mga pagbabago ni Haring Ezekias, na nagsikap na itugma ang kanyang kaharian sa iyong kalooban. Tulungan mo kami, Panginoon, na italaga ang aming buhay sa iyong paglilingkod, tulad ng ginawa niya, at tumugon sa iyong disiplina ng may kababang loob at pagsisisi, na sumusunod sa halimbawa ng pagbabago ni Manases. Naway alalahanin namin ang karunungan sa mga kawikaan, na naghahanap ng masigasig na mga plano na humahantong sa katwiran, at naway maipakita ng aming mga gawa ang pag-ibig at kapatawaran na natagpuan kay Kristo habang kami ay namumuhay sa aming mga pakikisalamuha. Hayaang umahan ang iyong kagalakan sa aming mga puso ngayong araw. Amen.